interes, kundi para sa kapakanan ng buong sambayanan, lalo na sa mga kabataan na siyang susunod na magmamana ng ating kinabukasan. Galit na po ang ilang leader ng MILF dahil sa panggagago ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa pakikialam. At sabi nga ng mga taga Mindanao, lalo na itong mga miyembro ng MILF, nagkakagulo lang dahil sa gobyerno ni Bongbong Marcos at sa kanyang mga tuta na talagang gumagawa po ng paraan na guluhin po yung mga taga Mindanao. Kaya ang panawagan nila, dapat ibalik sa mga miyembro ng MILF ang pamumuno sa Bangsamoro. At ito pa, babae, lalaki ng mga leaders ay may mga matinding panawagan kay Bongbong Marcos. At ayon sa kanila, kapag hindi ito maayos, ay posibleng hahantong pa ito sa napakalaking gulo. Posible kayang mangyari ito. Pero bago tayo pupunta dyan sa ating komento at opinion, pakinggan muna natin ang sinasabi po ni Ustasa Jamila. Ating pambansang pamahalaan o national government na pakinggan ang aming dinig. Ibalik ang BARM sa leadership ng MILF! So ayan, sinasabi ko mga kababayan po natin, ang sigaw nila, ibalik ang BARM sa pamumuno ng MILF. Kasi yung dating leader kasi nila, tinanggal yan. Para maintindihan natin, tuloy natin. Dahil ang BARM ay bunga ng mahabang pakikibaka at sakripisyo ng ating mga ninuno at mga leader na naghangad ng tunay na kapayapaan para sa Bangsamoro. Ito ay bunga ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Isang kasunduan na nagbigay ng pag-asa sa aming mga pamilya at komunidad. Dahil dito, hinihiling namin na maibalik ang pamumuno ng BARM sa MILF bilang paggalang sa mga kasunduan para sa kapayapaan. Tagal! Okay, pumunta nila Mindanao! Tagal! Tagal! Bilang mga ina at kababaihan, kami ang unang nag-aalala kapag may kaguluhan. Kami ang nasasaktan kapag may mga pamilyang naaapektuhan ng alitan ng kawalang pagkakaisa. Kaya naman, nais naming mapanatili ang mga kapayapaang unti-unti nating nakamit. Nakita namin kung paano nagkaroon ng pag-asa ang maraming Bangsamoro dahil sa prosesong ito. At ayaw naming mawala ang mga pagbabagong ating nasimulan. Kaya naman, kami ay humihiling sa pambansang pamahalaan o national government na panatilihin ang tiwala at tuparin ang mga pangakong nakasaad sa CAB. Ibalik ang BARM sa leadership ng MILF! Allahu Akbar! Ang pagtupad sa kasunduan ay mahalaga upang manatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa Bangsamoro. Ang aming panawagan ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng buong sambayanan, lalo na sa mga kabataan na siyang susunod na magmamana ng ating kinabukasan. Sa ngalan ng mga Grabe, mga kababayan po natin, nakakapangilabot, talaga nakakatayo ng balahibo habang pinapakinggan po natin yung galit na po ng mga kababayan natin sa Mindanao. Alam mo yung agreement na ito, mga kababayan natin, ay talagang pinatibay po ito. Sinikap ng nakaraang administrasyon na maayos to, magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Dahil alam nyo, matagal na po na ang kaguluhan sa Mindanao. At hindi maayos-ayos dahil sa mga personal na interes na nakaupo sa gobyerno. Pero nung panahon ni President Duterte, pilit niya po ito na inayos para magkaroon nga po ng matino na pamumuno sa Mindanao, sa Bangsamoro. Yung problema kasi, ito na naman, nakikialam yung mga tuta, alipores ni Bongbong Marcos sa pamumuno dyan. No? Inimpluwensyahan po nila yung mga leaders sa Bangsamoro hanggang magkagulo. O ito na naman ngayon. So, ang panawagan nila ay tanggalin
yang ilan sa mga tuta ni Bongbong Marcos. Tuloy tayo kay Ma'am Jamila. Mga kababayan ng Bangsamoro, buong puso namin hinihiling na maibalik ang bansa pamumuno ng MILF upang maipapatuloy ng mga layunin ng kapayapaan at kaunlaran. Nais naming makita ang isang Bangsamoro na ligtas, nagkakaisa at may magandang kinabukasan para sa lahat. Naway, hanggikan ng ating pambansang pamahalaan ang aming panawagan. Maraming salamat. Takbir! Alam mo, napakaganda yung panawagan nila, mga kababayan po natin eh. Ibalik yung pamumuno sa MILF. Ibalik yung kapayapaan. Sundin kung ano po yung naging kasunduan. At gaya po ng sinabi ko sa pasimula ng video ito, kapag hindi po umano ito maresolba ng national government, ay posibleng hahantong ito sa isang malaking kaguluhan. At ngayon nakikita natin, di ba? Kung gaano kagulo yung nangyayari po sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Parang nangyari sa Senado nang sinabi ni Bibi Sara. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin kung ano po ang mayroon sa palasyo. Yun nga, magulo. Magulo at hindi matino yung pamumuno. Pakinggan natin ang isang leader pa na talagang galit na at siya yung nagsabi na kapag hindi ito maresolba, ay posibleng hahantong sa isang napakalaking kaguluhan. Hindi po sila nagbabanta, hindi po sila nananakot, pero sinasabi lang po nila yung katotohanan. Yan po yung ating pag-usapan. Okay, tuloy tayo mga kababayan po natin at dito sa pagkakataong ito, makikita nyo kung gaano karami po yung taong pumunta, sumuporta sa event ng panawagan na ibalik po sa liderato ng MILF ang Bangsamoro or VARM. Ang suporta ng libu-libong Bangsamoro kay Moro Islamic Liberation Front o MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim. Ito ay kasunod ng mga panawagang panatilihin ang MILF-led na pamumuno sa Bangsamoro Transition Authority o BTA, ilang buwan bago ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro region. Si Aaron Rojas nag-uulat. Pistulang dagat ng mga tao ang bumalot sa kabaan ng Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City nitong Huwebes matapos magtipon ang libu-libong Bangsamoro sa ilalim ng kilusang Move for Peace Now. Sentro ng kanilang panawagan ang pagpapatuloy ng mga nakasaad sa Comprehensive Agreement o the Bangsamoro o CAB at Bangsamoro Organic Law o BON. Ayon sa mga organizer, nababahala sila sa ilang pagbabago sa liderato at komposisyon ng Bangsamoro Transition Authority na sa kanilang pananaw ay dapat manatiling naaayon sa diwa ng mga kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Bangsamoro lawyer, Attorney Badruddin Mangindra, malinaw umano sa kasunduan ang papel ng MILF sa pamumuno ng transition government. The Moro Islamic Liberation Front shall lead the Bangsamoro Transition Authority with that which leads to the participation of the MILF. Git ng grupo, hindi lamang politika ang nakataya, kundi ang pagpapatuloy ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nagayag din sila ng suporta kay MILF Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim na kanilang itinuturing na mahalagang leader sa pagpapatuloy ng Bangsamoro peace process. Ayon sa mga nagrally, mahalagang mapanatili ang MILF-led character ng Bangsamoro Transition Authority dahil ito umano ang isa sa mga pundasyon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Babala rin nila anumang hakbang na magpapahina sa mga institusyong nabuo sa ilalim ng peace process ay maaring makapekto sa pagkakaisa at katatagan ng Bangsamoro. Samantala si Abdul Makakuwa ang kasalukuyang interim chief minister ng BARM matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Makakuwa ay dating senior minister ng BARM at dating pinuno ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF bago naging gobernador ng Maguindanao del Norte. Alam niyo mga kababayan po natin yan na sinasabi natin, no? Yung isa po sa mga leader ng MILF ay nagbanta na. So hindi banta, paalala o warning sa gobyerno natin na kailangan maayos agad nila ito. Kaya sabi niya nga, kapag hindi nila ito maayos, ay posibleng hahantong ito sa isang napakalaking kaguluhan. So tayo naman, mga Pilipino, ayaw natin ang mangyari ito. Dahil matagal na pinangarap ng taga Mindanao, lalo na po sa Bangsamoro, na magkaroon ng kapayapaan. So sayang po yung kapayapaan na tinatamasa nila kung muli mawala na naman ito dahil sa magulo na panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya sana paayos ito bago pa magkaroon
ng matinding kaguluhan. Dahil sa nakikita natin na parang dagat ang dami ng tao. Iyan, kung sabay-sabay na magalit yan, talagang gulo na naman yan. Yun lang, maraming salamat.